Paano nga ba kung ang taong matagal mo nang hinahanap at gustong makasama ay makikita mo sa hindi inaasahang pagkakataon? Magandang araw, kakilabot. Pakitago na lang ako sa pangalang Lando. 58 anyos na ako sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Santa Mesa, Manila. Dito sa lugar namin ay walang nakakaalam sa nakaraan ko, kung saan kami dati nakatira at kung anong pagkatao ang mayroon ako. Hayaan mo sana akong sariwain at ibahagi ang aking kwento't karanasan. Lo, talaga bang hindi na babalik si tatay? Hindi niya ba ako naaalala man lang? Hindi tuloy niya alam na wala na si nanay. Maaari kayang may ibang pamilya na si tatay? Ay nako, Lando. Eto na naman tayo. Tatay mo na naman ang itinatanong mo. Abay, malay ko ba kung babalik pa yung tatay mong walang silbi? Huwag na nga natin siyang pag-usapan pa. Dalhin mo na lang sa akin yung langis ng niyog doon at yung mga dahon na gagamitin ko sa panggagamot. Kailangan kong balikan si Isko para tuluyan na siyang gumaling. Laging ganun kakilabot ang tugon ng aking abuelo. Gusto ko lang naman sana na makasama ang aking ama. 5 taon pa lang kasi ako nang mabalitang nawawala ang aking ama. Basta bigla na lang siyang naglaho. Hindi na rin siya hinanap pa ni nanay at ni lolo. Lumaki tuloy akong uhaw sa atensyon at pagmamahal ng isang ama. Si Lolo Esmael na ang tumayong ama ko mula nang mawala si tatay. Isa siyang albularyo at karamihan ng may sakit ay sa kanya nagpapagamot. Hindi nagpapabayad ang aking lolo dahil may paniniwala siya na kapag tumatanggap siya ng pera sa mga taong nagpapagamot sa kanya, ay hihina ang kakayahan niya pagdating sa panggagamot. Kaya ang ginagawa ng iba ay nagdadala na lamang ng buhay na manok, isda, mga gulay at mga prutas, na siyang ipinamimigay din ni Lolo sa mga kapitbahay namin. 16 na taon ako nang pumanaw ang nanay ko. Nasagasaan siya habang tumatawid sa kalsada at hindi man lang siya hinintuan ng nakasagasa sa kanya. Sobrang sakit, sobrang hirap ang mawalan ng isang magulang. Mabuti na lang at may Lolo Ismael pa ako. Gustuhin ko mang hanapin ang tatay ko, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi pa naman uso noon ang internet o social media. Oh, Lando, magluto ka na ng tanghalian natin ha. Para pagbalik ko, kakain na lang tayo. Sige Pulo, ingat po kayo. Ako nga ba ang dapat mag-ingat? O sila ang dapat mag-ingat sa akin? Tinawanan ko na lang si Lolo at nagtungo na ako sa kusina para magsaing. Kahoy pa noon ang ginagamit namin sa pagluluto ng pagkain. Habang inaayos ko nga ang kahoy, ay nakarinig ako ng pagbukas ng pinto. Sa pag-aakalang bumalik si Lolo Ismael, pero si Kaloy lang pala iyon, ang matalik kong kaibigan. Oh, Kaloy, ang lakas talaga ng pang-amoy mo ah. Alam mong nagluluto na ako ng pananghalian, kaya nandito ka. Akala ko tuloy bumalik ka agad si Lolo eh. Ikaw talaga Kamo, Lando, puro ka biro. Ay siya nga pala, alam mo na ba yung nangyari sa anak ni Mang Erning? Anak ni Mang Erning? Si George? Oh, bakit? Anong nangyari doon? Inatagpo ang patay sa sagingan. Ha? Eh sinong pumatay? Nahuli na ba? Hindi pa. Pero ang hinihinala nilang lahat na aswang ang pumatay kay George. Ano? Aswang? Walang aswang dito, Kaloy. Para kang bata na naniniwala sa mga ganyang kwento-kwento. Ang tanda mo na para paniwalaan pa yung ganyang panakot lang sa mga bata. Eh, imposible namang tao ang may gawa nun. May kagat sa leeg kaya si George. Saka wala ng dugo at butas din yung tiyan. Pati nga mga lamang loob niya wala na eh. O sige nga, paano mo ipapaliwanag yon? Magagawa ba yun ng tao? Sandali akong napaisip sa sinabi niya, pero hindi pa rin ako kumbinsido.
Baka naman mabangis na hayop lang ang may gawa nun. Kung saan-saan kasi tumatambay yung anak ni Mang Erning na yun eh. Bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Lahat sila aswang ang hinihinalang pumatay kay George. Tapos ikaw ayaw mong maniwala. Nagkibit balikat na lang ako at huminga ng malalim. Siya nga pala, pwede mo ba akong samahan mamaya? Kukuha tayo ng balat ng kahoy at mga dahon na kailangan ni Lolo. Aakyat na din ako ng puno ng niyog mamaya para may panglangis si Lolo. O sige, sasamahan kita. Wala namang problema yun eh. Total wala naman akong gagawin mamaya eh. Yun, salamat Kaloy ah. Anong salamat ka dyan? May bayad yun ano? Dito ako kakain. Mukhang masarap ang ulam nyo eh. Sabi ko na nga't makikikain ka lang eh. Wala pa akong nailulutong ulam. Mabuti pa, umuwi ka na muna at doon ka sa inyo kumain. Tumatakas ka na naman sa gawaing bahay doon sa inyo eh. Batugan ka talaga no. Napakasama mo talaga sa akin ano? Parang hindi kita kaibigan eh. Ikaw sana ang sunod na kainin ng aswang. Hindi totoo ang aswang. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ngumuso na lang si Kaloy sa akin, sabay ang alis nito. Nang makaluto na nga ako, ay sakto namang dumating si Lolo at kumain na kami. At maging siya pala ay nabalitaan niya ang nangyari sa anak ni Mang Erning. Tinanong ko pa si Lolo kung totoo nga ba talaga ang aswang. Mabilis naman niya akong tinanguan. Totoo ang aswang apo. Mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga multo. Kasi ang multo, hindi ka naman sasaktan yan eh. Tatakutin ka lang. Pero ang aswang, hindi ka lang sasaktan, kundi papatayin ka rin. Kaya huwag lang talagang magpakita ang aswang na yan. Bubunutan ko siya ng pangil isa-isa. At mas lalong huwag na huwag ikaw ang gagalawin niya. Iaadobo ko siya. Hay, kung nandito lang sana si... Hindi na nga itinuloy ni Lolo ang sinasabi niya dahil nagpatuloy na siya sa pagkain. Tinanong ko pa siya kung sino yung tinutukoy niya, pero sinabi lang niya na huwag ko na lang raw siyang pansinin. Nang malaman ko nga mula sa kanya na totoo pala talaga ang aswang, ay medyo natakot na rin ako at nag-alala sa kaligtasan namin. Kinahaponan, nagpunta nga ulit ng bahay si Kaloy upang samahan sana niya akong manguha ng mga kakailanganin ni Lolo sa panggagamot. Pero hindi na kami pinayagan ni Lolo. At baka raw kung ano pang mangyari sa amin. Baka raw makita kami ng mga aswang at saktan kami. Napakamot na lang ako sa aking ulo at hindi na nagpumilit pa. Lumipas ang ilang linggo, habang namamahinga si Lolo sa kanyang silid, ay may lalaking nagpunta sa amin. Halatang takot na takot ito at malayo ang tinakbo. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa sobrang pagod. Pinakalma ito ni Lolo at pinainom ng tubig at sa kanya ito tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot naman ang lalaki at sinabing may aswang sa bakuran nila. Malakas daw ang kutob niya na ang asawa niya ang target nito dahil buntis ang asawa niya. Halika, dalhin mo ko sa bahay niyo. Pagkakataon na para magkaharap kami ng aswang na yan. Sandali lang. Kukunin ko ang mga pwede kong gamiting panlaban sa kanya. Lo, sasama ako. Hindi na, Lando. Dito ka na lang sa bahay para mas tiyak akong ligtas ka. Pero Lolo, Ano ba? Huwag ka na nga makulit. Sundin mo na lang ako. Mapanganib doon. Paano kung hindi lang iisa ang aswang? Paano kung marami sila? Baka hindi kita maprotektahan. Ikaw na lang ang kasama ko sa buhay. At hindi ko kakayanin kapag pati ikaw ay mawawala. Naiintindihan mo ba ako? Opo Lo, basta't ipangako niyo sa akin na babalik kang ligtas dito sa bahay. Abay oo naman. Babalik akong ligtas. Ako pa ba? Magtiwala ka lang sa akin na po. Nang makuha na ni Lolo ang itak at latigo niya,
ay nagmamadali na silang umalis ng lalaki. Ako naman ay siniguro kong nakasara ang mga bintana at pinto. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig ako ng pagkatok sa pinto. Kinabahan ako nun at patakbong nagtungo sa kusina para kumuha ng asin at kutsilyo. Nasabi sa akin kasi ni Lolo na takot sa asin ang mga aswang dahil napapaso at nasasaktan sila dito. Lumapit na nga ako sa pinto habang hinihintay kong muli itong kumatok. Maya-maya nga lang ay kumatok itong muli. May nagsalita mula sa labas pero hindi ko maintindihan. Tapos kakatok ulit ng malakas. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko na ang pinto at kaagad na nagsaboy ng asin. Napahiyaw ito sa sakit. Nagulat ako nang mamukaan ko ito. Kaloy? Aray ko! Ang mata ko! Ang hapdi! Bakit mo ba ako sinabuyan ng asin? Sorry, akala ko kasi aswang eh. Halika sa loob. Imulat mo sa tubig ang mga mata mo. Sorry talaga pare. Itong gwapo ng mukha kong to? Pagkakamalan mong aswang? Sorry na nga, di ba? Malay ko ba? Saka bakit kasi nagpunta ka dito ng gabing-gabi? Iminulat nga niya ang kanyang mga mata sa isang plangganang may tubig, habang iniinda pa rin ang hapdi nito. Kakainis ka! Ang hapdi pa rin! Kapag ako talaga nabulag, ipapalit ko ang mga mata mo sa akin. Kaya ako nagpunta dito kasi nakita kong nakikipaglaban ang lolo mo sa babaeng lumilipad. Babaeng lumilipad? Oo, manananggal yun. Isang uri ng aswang na nambibiktima ng mga buntis. Halika, pumunta tayo roon para masaksihan natin ang pakikipaglaban ng lolo mo. Hindi na nga ako nagdalawang isip na sumama kay Kaloy kahit pa nga pinagbabawalan ako ni Lolo na magpunta roon. Medyo malayo pa lang kami pero rinig na namin ni Kaloy ang pagpagaspas ng mga pakpak ng manananggal. Naririnig mo yon, Lando? Oo Kaloy, aswang nga ba yun? Oo, halika na. Nakita namin mula sa labas na napakaraming tao at ang iba ay nagkakagulo. Napahinto kami ni Kaloy nang makita namin ang itsura ng sinasabing aswang. Maliwanag ang sinag ng buwan, kaya nakikita namin ito. Mula sa itaas ay kapansin-pansin ang pangit at nakakatakot nitong itsura. Gulo-gulo ang buhok, napakalaki ng mga pakpak at kalahati nga lang ang katawan nito. Sa buong buhay ko kakilabot, ay noon lamang ako nakakita ng aswang at totoo nga pala talaga sila. Rinig din namin ni Kaloy ang pagsigaw ni Lolo. Pinapababa niya ang manananggal upang muli raw silang magtuos. Pero lahat kami ay nagulat matapos may sumulpot na isa pang manananggal. Naghihiyawan ang mga tao dahil sa labis na takot at pangamba. Kaagad akong tumakbo palapit kay Lolo dahil nag-aalala ako sa kanya. Lo, umalis na tayo. Baka hindi mo kayaning labanan ang dalawang manananggal na yan. Ano ka ba namang bata ka? Sinabi kong huwag kang susunod dito. Hindi ba't sinabi kong sa bahay mo ko Naputol ang sasabihin ni Lolo matapos kaming dagitin ng isang manananggal. Parehong malayo ang pinagtalsikan namin ni Lolo. Natawa ng malakas ang aswang at akmang bababain niya si Lolo para muli sanang saktan, pero mabilis siyang hinampas ng latigo ni Lolo. Napahiyaw sa labis na sakit ang aswang, lalo na't sa pakpak ito tinamaan. Ako naman ay hindi makatayo dahil nasaktan ang likod ko, maging ang mga siko ko. Buti na lang at naitayo ako ni Kaloy. Sumunod na bumaba ang isang manananggal para ipaghiganti ang kauri niya, pero hinampas din siya ng latigo ni Lolo. Pero kahit tinamaan ito sa muka at sa pakpak, ay nagawa pa rin niyang hampasin si Lolo sa pamamagitan ng isang pakpak niya. Kaya naman muling nabuwal ang lolo ko. At iyon din ang ginawang pagkakataon ng isa pang manananggal para pagtulungan nila si Lolo. Kumuha naman ako ng bato at ibinato ko sa manananggal. Tagumpay ako dahil tinamaan ko siya sa muka. Tinignan ako nito at akmang dadagitin,
pero pinagbabato na sila ng mga tao. Tumakbo naman kami ni Kaloy para kuhanin si Lolo. Sugatan siya at halos hindi na siya makakilos. Lo, tara na po. Ikaw ang umuwi na. Kailangan kong lumaban. Hindi ako maaaring matalo ng mga aswang na yan. Nang ganun-ganun lang. Pero hindi mo pa kaya. Sugatan ka na nga po eh. Kaya ko. Nang bigla niyang ilabas sa bulsa niya ang isang kwintas. Hindi ko alam kung ano ang bagay na iyon. Pumikit siya at umusal ng dasal at isinuot niya iyon sa kanyang leeg. Tila biglang lumakas ang lolo ko. Nakatayo siya ng mag-isa at pinatigil ang mga tao sa pagbabato sa mga manananggal, lalo na't naiiwasan lang din naman ng mga ito. Hindi na kayo sisikatan ng araw. Ipinapangako ko yan. Muli tayong magtutuos. Mga salot na aswang! Malakas na sigaw ni Lolo. At rinig naman namin sa taas ang paghagalpak ng mga aswang. Inilabas ni Lolo ang itak niya at laking gulat namin ni Kaloy nang bigla itong humaba. Naging espada ito. Napahinto sa paghagalpak ang mga manananggal. Tila natatakot na ang mga ito. Pero sabay pa rin silang bumaba para makipaglaban sa lolo ko. Nang bumaba nga sila, ay walang humpay na iwinawasiwas ni Lolo ang espada niya at paulit-ulit din niyang nasusugatan ang mga manananggal. Hindi nagtagal ay bumulusok na pababa ang mga ito at wala ng mga buhay. Patay na sila. Sino ang may gaas diyan? Kailangan nating sunugin ang mga katawan ng mga manananggal na ito. May isang lalaking ang kumuha ng gaas at ibinuhos iyon ni Lolo sa katawan ng mga napatay niyang mga aswang at hinagisan ng posporo. Nagliyab ang mga ito at napatakip kami sa aming mga ilong. Nang masiguro ni Lolo na sunog na ang katawan ng mga ito, ay inaya niya na kami ni Kaloy na umuwi. Tuwang-tuwa ang mga tao at labis na nagpasalamat kay Lolo. Isang bayaning albularyo daw ang lolo ko. Pero ang hindi namin alam ay may sekreto pala si Lolo. Lo, anong nangyari sa kwintas mo? Bakit nung isinuot mo yan, nagkaroon ka ng kakaibang lakas? Saka yung itak mo, biglang humaba. Naging espada. Paano nangyari yon? Ano yun? Magic? Tanong din ni Kaloy, pero ngumiti lang sa amin si Lolo at tuluyan na kaming umuwi sa bahay. Lo, hindi mo pa sinasagot ang mga katanungan ko. Ano nga yung kwintas mo? At bakit naging espada ang hawak mong itak kanina? Matagal ko nang tinalikuran ang pagiging antingero ko. Ano po? Antingero? Ano po ang antingero, Lolo? Ang antingero ay isang tao na nagmamay-ari o nagtatangan ng anting-anting. Itong kwintas ko, anting-anting ang tawag dito. Mutya ng linta at ang itak naman na ito ay pamana sa akin ng nanay kong isang babaylan. Pakiramdam ko noon kakilabot ay nananaginip lang ako. Sa antingero nga ay naguluhan na ako tapos sasabihin pa niyang ang nanay niya ay isang babaylan. Ipinaliwanag sa akin ni Lolo kung ano nga ba ang babaylan at doon ko lamang ito naunawaan. Si nanay ay takbuhan noon ng mga nasasapian, nakukulam, naiingkanto o kahit ang mga nababarang. Kaya niyang makipag-usap sa kahit sinong hindi nakikita ng mga tao. Si tatay naman ay antingero. Bago siya nawala, ipinamana niya sa akin itong anting-anting niya at sinabing ako ang susunod na magiging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Pero nang mag-asawa ako, tinalikuran ko ang pagiging antingero ko. Pero hindi ang pagiging albularyo ko. Ayaw ko na sanang ilabas itong anting-anting. Pero naipit na ako eh. Kailangan kong mapaslang ang mga manananggal na yon. Niyakap ko naman si Lolo at sinabi kong proud ako sa kanya. Ganoon din naman siya. Niyakap niya ako ng mahigpit, sabay batok sa akin. Aray naman, Lo. Bakit? Akala mo,
Nakalimutan ko na ang ginawa mo kanina ha. Binawalan kitang pumunta doon. Pero nagpunta ka pa rin. Paano kung napahamak ka? Kainis ka. Sorry na Lo. Ligtas naman ako, di ba? At alam kong hindi mo ako pababayaan. Isa pa, gusto ko rin kasing masaksihan ang pakikipaglaban mo. Napakahusay mo, Lolo. Hangang-hanga ako sa iyo kanina. Buti talaga napatay mo ang mga aswang na yon. Kinamumuhian ko ang mga aswang. Oo naman, Lo. Hindi ba't kaaway sila ng mga tao? Mga walang awang pumatay. Dapat maubos na ang lahi nila. Makalipas ang 1 buwan, ay inaya ako ni Kaloy na mangahoy sa gubat. Dahil kakailanganin nila ng maraming kahoy. Ikakasal kasi ang ate niya. Dapat pala, hiniram mo yung itak ng lolo mo eh. Yung nagiging espada, para mas marami tayong makuhang kahoy. Sira ka talaga. Sa tingin mo, ipapahiram sa atin yon? Saka, okay lang itong dala nating itak. Matalim naman ito eh. Sapat na ito para maputol natin ang mga kahoy. Tumango na lang siya at nagsimula na kaming maghanap ng mga kahoy. May mga tuyong sanga at ang iba naman ay hilaw pa. Iniipon lang muna namin sa isang tabi at doon na rin namin sisibakin. Nang bigla kaming makarinig ng kaluskos. Pareho kaming napahinto ni Kaloy sa ginagawa namin at pinakinggang maigi ang bawat kaluskos na naririnig namin. Ano yun? Lando? Baka aswang yun ah. Hindi naman siguro. Baka nangangahoy din o di kaya ihayop lang. Tinatakot mo na naman ang sarili mo eh. Saka wala namang aswang, di ba? Tahimik na nga ang baryo natin. Simula nang mapatay ni Lolo ang mga manananggal. Ay, tao pala, Lando. Sabay turo ni Kaloy sa kinaroroonan ng isang lalaki. Masama ang tingin nito sa amin, kaya napaatras kami ng bahagya. Hanggang sa lumapit na nga ito sa amin. Umuwi na kayo. Ilang oras na lang ay didilim na. Sabi nito sa amin at tila galit ito. Palinga-linga rin ito sa paligid na para bang may hinahanap na kung ano. Pero nangangahoy pa po kami. Bakit po ba? Tanong ni Kaloy. Basta, umuwi na kayo kung ayaw niyong magsisi. Mamaya nandito na sila. Teka nga po, sino po ba yun? Tanong ko nang may kung anong lumundag mula sa likuran namin ni Kaloy. Paglingon namin ay isang nakakatakot na nilalang ang nakita namin. Kulubot ang balat nito, nanlilisik ang mga mata at matutulis ang mga kuko. Takbo! Lando! Aswang yan! Sigaw ni Kaloy at hinablot ako para sabay kaming tumakbo. Pero hinabol kami nito at nakalmot pa ako sa likuran. Tatakbo pa sana ako kahit mahapdi ang natamo kong sugat, pero nahawakan na niya ako sa braso. Kaya naman, sinuntok ko ito sa sikmura. Napabaling lang ang mukha nito at biglang umangil. Nakalabas ang mga matutulis niyang mga ngipin. Napakalansa nito at parang nabubulok na karne. Nakita ko namang kumuha ng kahoy si Kaloy at hinampas niya ang braso nito. Pero parang hindi man lang ito nasaktan. Mas lalo lang humigpit ang hawak niya sa braso ko. Parang nadudurog ang buto ko sa higpit ng pagkakahawak niya. Yung itak natin, Kaloy! Nasaan? Nabitiwan ko kaninang tumakbo tayo. Nasaan na yung lalaki? Bigla na lang nawala. Ang tinutukoy niyang lalaki ay ang lalaking nagpapaalis sa amin kanina. Hindi ko alam. Baka tumakbo na nang makita niyang may aswang. Hanggang sa kaladkarin na nga ako ng aswang. Nagpupumiglas ako, pero napakalakas niya. Sumusunod naman si Kaloy at nagmamakaawang bitiwan na ako ng aswang. Naghahanap naman ng bato si Kaloy para batuhin niya ito. Pero bago pa man siya makahanap ng bato, ay may sumulpot pa ulit na isang aswang. Lumundag ito mula sa puno at kinalmot din sa likod si Kaloy. Halos masubsob ang kaibigan ko dahil sa nangyari. Pagkatapos nga ay sapilitan nila kaming kinaladkad.
Wala kaming tigil sa kasisigaw ng tulong. Subalit walang sino man ang nakakarinig sa amin. Maya-maya nga lang ay huminto rin ang mga aswang sa pagkaladkad sa amin. Napatingin ako sa paligid. Maraming nakatayong mga maliliit na kubo. Muli kaming kinaladkad ng mga ito patungo roon. Sa pagkakataong iyon, ay nawawalan na ako ng pag-asa at unti-unti ko nang tinatanggap na mamamatay na kami ni Kaloy. Dahil wala na kaming kalaban-laban sa mga halimaw na dumakip sa amin. Tama nga ang nanay ko. May pugad o kuta ng mga aswang. Para din silang mga tao na kailangan ng matitirahan. Mukhang ito ng katapusan natin, Lando. Tama ka, Kaloy. Pero kahit gaano kaliit ang pag-asa, kakapit ako. Manalangin tayo, Kaloy. May awa ang Diyos at alam kong hindi niya tayo pababayaan. Huwag na kayong umasa sa Diyos nyo. Hindi niya kayo maililigtas dito. Binalaan ko na kasi kayo kanina. Pero ang dami nyo pang tinatanong, imbis na umalis. Kayo rin ang nagdala sa inyo sa kapahamakan. Ikaw yung kanina. Aswang ka rin? Pero hindi na siya nagsalita pa at sumenyas na dalhin kami sa isang kulungan. Kaya naman, muli kaming kinaladkad ng mga aswang papunta sa kulungan. Nang maikulong nila kami, ay walang tigil kami sa pagsigaw. Nagmamakaawa sa kanila na pakawalan na lang nila kami. Pero ano pa nga bang awa ang aasahan namin sa kanila? Gayong mga halang ang kaluluwa nila at hindi sila marunong maawa dahil ang tingin nila sa aming mga tao ay masarap nilang pagkain. Yung lalaking yun, yung nasa kakahuyan kanina. Kung aswang siya, bakit niya tayo pinapaalis? Parang concern siya sa atin. Anong concern? Siya nga ang nagpakulong sa atin dito. E di sana, kinausap niya yung mga kumuha sa atin na pakawalan na lang tayo. Pero pinapaalis niya rin tayo kanina, di ba? At ang sabi pa nga niya, dadating na sila at yung mga aswang ngayon. Hindi na nga ako kumibo at napadukdok na lang ako sa rehas. Nang mga panahong yun ay gulong-gulo na ang isip ko. Nanghingi naman ng tawad sa akin si Kaloy dahil sa pagpapatulong niya sa akin sa pangangahoy. Wala sana tayo sa sitwasyong ito kung hindi ako nagpasama sa'yo. Kasalanan ko talaga to, Lando. Wala kang kasalanan. Sa kamalay mo ba na mangyayari ito? Ano kayang gagawin nila sa atin? Gagawin nga kaya nila tayong hapunan? Malamang. At sa pagkagat ng dilim, mas lalo silang magiging malakas. Mas magiging agresibo. Sa tingin ko, marami sila dito. Tignan mo nga ang daming kubo. Ang dami ring kulungan. Ilang tao na kaya ang ikinulong nila rito at pinatay? Hanggang sa unti-unti nang ang dumidilim. Naririnig na rin namin ang mga pag-angil ng tila mababangis na hayop. Hindi nga nagtagal ay nagsilabasan na sila. Napakarami nila at halatang gutom na gutom sa dugo at laman ng tao. Sa bawat paghakbang nila, palapit sa amin ni Kaloy, ay siya namang paghakbang namin palayo ni Kaloy. Ngunit mayroon din pala sa likuran at hinablot kami. Tumutulo ang laway ng mga ito at nanlilisik ang kanilang mga mata. Napapikit na lang ako dahil alam kong iyon na ang katapusan naming magkaibigan. Nang bigla na lang kaming makarinig ng mga putok ng baril. Napamulat ang mga mata ko at nabitawan kami ng mga aswang. Nagkakagulo sila at halatang natatakot. Napangiti naman kami ni Kaloy at naisip naming iyon na ang magliligtas sa amin. Mukhang may sundalo, Lando. Sana makita nila tayo at mailigtas. Sana nga, Kaloy. Muli nga naming narinig ang sunod-sunod na pagputok at alam naming malapit lang yun sa direksyon namin. Para bang may binabaril itong mga aswang sa paligid. Hanggang sa maaninag nga namin ito. Lo? Kaloy, si Lolo! Si Mang Ismael!
Sumigaw nga kami ni Kaloy upang marinig kami ni Lolo at nang malaman niyang naruroon kami sa kulungan. Ang ibang mga aswang na lumalapit kay Lolo ay tinataga niya at sinasaksak ng espada. Tuwang-tuwa naman kami ni Kaloy at kami pa ang nagtuturo kay Lolo sa mga papalapit na aswang sa kanya. Ang iba ay nasa itaas ng kubo at ang iba naman ay nasa mga puno. Nakikita namin sila sapagkat maraming bituin sa langit at kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Binabaril ni Lolo ang mga aswang na nasa taas ng kubo at sa itaas ng mga puno na nalalaglag ang mga ito sa lupa na wala ng buhay. Hindi makalaban ang mga ito sa kanya sa dami ng armas ng lolo ko. Maya-maya nga ay lumabas na ang lalaking nakita namin sa kakahuyan na siyang nagpakulong din sa amin. Nahinto si Lolo sa ginagawa niyang pagpatay sa mga aswang at pinakatitigan ang lalaki. Robert! Sabi ko na nga't ikaw yan, Tay. Pero hindi na ako si Robert ngayon. Dahil isa na rin akong aswang. Alam ko, kaya nga pinalayo kita para hindi mo na masaktan pa ang mag-ina mo. Naging mahina ka, pero nadaig ka ng mga aswang na bangkilan. At hindi lang yon, naging kauri ka nila. Hindi mo ba alam na ang isa sa gagawin yung pagkain ay anak mo? Napakasama mo! Mas nawindang ako sa narinig ko mula kay Lolo. Hindi ako makapaniwala na siya ang tatay ko. Aswang ang tatay ko? Mahinang sambit ko at tila nawalan ako ng lakas. Napasalampak ako sa lupa at napadukduk sa mga tuhod ko. Ano? Sino sa kanila ang anak ko? Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino sa kanila. Kung noon, hindi kita pinatay dahil naaawa ako sa iyo. Kasi asawa ka ng anak ko at ama ng apo ko. Kaya hinayaan ko na lang na magpakalayo-layo ka. Pwes, ngayon papatayin na kita. Dahil sa iyo, muntik nang mapahamak ang apo ko. Binaril nga ni Lolo ang tatay ko at bumagsak agad ito sa lupa. Tay! Sigaw ko nang may biglang lumundag sa likuran ni Lolo kaya siya napadapa sa lupa. Mabuti na lang at nakabangon din siya at naalis niya ang aswang na nasa likuran niya. Babarilin sana ito ni Lolo, ngunit wala na palang bala ang baril niya. Kaya ang ginawa niya ay sinaksak na lang niya ito ng espada sabay hugot. Humiyaw nga ito ng malakas at agad ding nawalan ng buhay. Tumakbo si Lolo para pakawalan kami ni Kaloy sa kulungan. Nahirapan pa siyang buksan iyon. Mabuti na lang at matalim ang espada niya. Pinalayo niya kami para mataga niya iyon. At matagumpay ngang nasira ni Lolo ang makapal na tanikala. Pagkalabas namin ay mahigpit kong niyakap ang lolo ko. Lo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit hindi mo sinabi na naging aswang pala ang tatay ko? Kaya niya kami iniwan. Mas mabuti na kasing hindi mo na lang malaman ang totoo na ang tatay mo ay naging aswang. Saka ang hirap naman talagang paniwalaan eh. Kaya mas pinili ko na lang na itago sa iyo ang katotohanan. Alam po ba ito ni Inay? Oo, alam niya. Paano po bang naging aswang ang tatay ko? Dahil sa aswang na bangkilan na nakalaban niya noon. Magaling na manunugis ang tatay mo noon. Pero hindi niya kinaya ang bangkilan. Naagaw sa kanya ang anting-anting niya at nayanggaw pa siya. May mga aswang talaga na may kakayahang gawing aswang ang isang tao. Lumapit naman ako sa tatay ko na nakahandusay sa lupa. Lumuhod ako upang mahaplos ko ang mukha niya. Sunod-sunod ding tumulo ang mga luha ko. Bilang anak, sobrang sakit na makitang wala ng buhay ang tatay ko. Lalo na't ang tagal kong inaasam-asam na muli siyang makita at makasama. Nang mapansin kong may itim na bato sa tabi ng leeg niya,
Kaagad ko namang tinanong si Lolo kung anong klasing bato iyon. Itim na perlas. Ito ang ginagamit ng aswang upang magawa niyang aswang ang tatay mo. Nailuwa pala niya ito bago siya tuluyang namatay. Naaawa ko sa tatay ko, Lolo. Sana hindi mo na lang siya pinatay. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Hindi mo kami binigyan ng pagkakataon para magkasama o magkausap man lang. Patawarin mo ako, Apo. Ginawa ko yun para sa kaligtasan nating lahat. Mas marami pa siyang mabibiktimang mga tao kung mananatili siyang buhay. Tignan mo nga, muntik na kayong mapahamak dahil sa kanya. Buti na lang, hinanap ko kayo at natagpuan ko naman kayo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Lando. Masakit din para sa akin ang ginawa ko. Pero aswang na siya at hindi na maaalis ang pagkaaswang niya. Tanggapin mo na lang na wala na siya. Hindi na ako kumibo pa. Umiyak na lang ako ng umiyak at iniangat ko ang ulo ng tatay ko at niyakap ko siya. Ibinulong ko sa kanya na mahal ko siya at magkita na lang kami sa kabilang buhay. Kinausap ko si Lolo na bigyan namin ng maayos na libing ang tatay ko at pumayag naman siya. Pero bago kami umalis, sinunog namin ang kuta ng mga aswang upang kung may mga nakatakas man, wala na silang babalikan pa. Si Lolo ang pumasan sa tatay ko pauwi ng bahay. Dahil sa aming tatlo, siya ang malakas dahil sa kanyang anting-anting. Pag-uwi nga namin ng bahay, ay nakita ng mga kapitbahay namin ang bangkay ni tatay. Tinanong nila kami kung saan namin natagpuan ang tatay ko. Sinabi naming nakita namin siya sa kagubatan na wala ng buhay, pero hindi namin sinabi ang tungkol sa sekreto niya. Kinausap ko rin si Kaloy na wala siyang pagsasabihan na kahit sino tungkol sa mga nasaksihan niya at nalalaman niya. Basta ang alam lang ng mga tao ay nadakip kami ng mga aswang at nailigtas kami ni Lolo. 3 araw lang na ibinurol si tatay at inilibing na rin namin siya. Doon din siya inilibing sa tabi ni nanay. Nay, alam kong magkakasama na kayo ni tatay. Hindi na kayo magkakahiwalay pa dyan sa langit. Huwag niyo akong alalahanin na ayos lang ako rito. Hindi ako pinababayaan ni Lolo. Inaalagaan niya ako at madalas nga lang pagalitan. Natawa na lang ng mahina si Lolo at inakbayan niya ako. Sabay nga naming nilisan ang sementeryo. Makalipas lang ang 5 taon, nang hina na ang pangangatawan ni Lolo at nagpaalam na rin siya sa akin. Gaya nila nanay at tatay, iniwan na rin niya ako. Sa akin niya ipinamana ang anting-anting at ang espada niya at buntot pagi. Kaya lang, hindi ko ito ginamit. Itinago ko na lang sa maliit na baul ang anting-anting at maging ang espada at buntot pagi ay itinago ko na lang din. Ayaw kong maging antingero. Ayaw kong makipaglaban sa mga aswang. Hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nagtrabaho na lang ako para mabuhay ko ang sarili ko. Si Kaloy naman ay nagpatuloy sa pag-aaral at naging pulis nga siya. Kung saan-saan siya nadidestino, kaya bihirang-bihira na lang kaming magkita. Sa ngayon ay pareho na kaming may mga pamilya. Nasa Cavite ngayon si Kaloy at ako naman ay narito nga sa Santa Mesa, Manila. Hanggang dito na lamang po kakilabot ang aking pagbabahagi ng aking kwento. Marami pong salamat kakilabot at ganun na rin sa mga tagapakinig mo. So maganda po ang kwento ng talambuhay ni Lando mga kakilabot. Yun nga lang po nanghihinayang ako dahil hindi niya ginamit yung ipinamana sa kanyang makapangyarihang espada at buntot pagi. Gayon na rin yung pinaka
medalyon yung anting-anting. Kasi sayang naman dahil mas marami pa sana siyang matutulungan na mga baryo o mga liblib na lugar upang puksain yung mga tinatawag nating mga masasamang elemento. O kaya nagpatuloy siya bilang isang albularyo. Minana na lang sana niya yung pagiging manggagamot ng kanyang lolo. Anyway, desisyon po yan ni Lando, so siya pa rin po ang masusunod. Kumbaga opinion ko lang naman po yun. So dumako naman po tayo sa ating pinakakaabangang shoutout. Shoutout po sa ating mga silent listeners, gayon na rin po sa ating mga Kakilabot TV subscribers na walang sawang sumusuporta po sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyo. Shoutout din po kina Kakilabot, Nida Kiambao from Kuwait, Carmelita Pruna from Dubai, Bioli Liharso from Cavite, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Elsa Gonzalez from China, Delia Joksing from Iloilo City, Raymond Montalaba, Elena Palomo, and Sian Montalaba from Santa Rosa, Laguna, Emmanuel Escobel from Laguna, Milagrosa Luke from Hong Kong, Tita Sareno, Pab Flores from San Vicente, Santa Maria, Bulacan, James Mark, Jose Gan, Edward Tatad, Vicente Protasio Jr., Jerry Ruado, Maria Fotomo from USA, Jason Divina, and Henry Bailon from Saipan. Muli po ito ang inyong kakilabot na taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong suporta. Naway kaawaan po tayo ng Panginoon na mas dumami pa po tayo sa ating community. So kita-kits po tayo sa susunod nating kwento mga kakilabot.